Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa ikatlong pagkakataon ngayong 2017, isasagawa ang pinakaprestihiyosong patimpalak pangkagandahan sa kasaysayan, ang Miss Universe sa bansang Pilipinas. Una itong naisagawa dito noong 1974 at ikalawang beses naman noong 1994. Nararapat lamang ang karangalang ito sa isang bansang mahilig talaga at may mahabang kasaysayan na ng mga patimpalak pangkagandahan. Isang aklat ang inilathala ng Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University ukol sa paksang ito, ang Aro Katimyasda, a Memory Album of Titled Kapampangan Beauties, 1908 to 2012 ni Alex R. Castro. Ibig sabihin, naku, ang gaganda nila. Naglalaman ng aklat ng mga koleksyon niya ng mga makasaysayang larawan ng mga iba't ibang reyna ng kagandahan, hindi lamang mula Pampanga, kundi maging mula sa iba't ibang panig ng bansa. Panahon ng mga Espanyol sa tuwing piyesta, may hinihirang na reyna ng pista. Sa Europa kasi mga babae ang mga kumakatawan sa mga abstraktong ideya tulad ng inang kalayahang Marian sa Pransya. Kaya nakilala rin na sagisag ng magandang katangian ang mga reynang ito. Hiyas ng Bulacan, diwata ng Balagtas, perlas ng Silangan. Ngunit, ang pagdating ng kolonyalismong Amerikano ang nagpaigting ng ating pagkahilig sa mga beauty contest. Sa araw ng kamatayan ni Rizal, kinokoronahan ang Miss Rizal Day tulad noong 1939 sa Tarlac. Nagkaroon din ng mga school muses at club muses na nagagamit pa noon sa pagkalap ng mga pondo. Ang mga Miss Garden Day at Petite Fair at siyempre ang isa sa pinaka-prestihiyoso sa mga patimpalak na ito na nagtagal mula 1908 hanggang 1939, ang pinipiling mga reyna ng Manila Carnival. Ang pinakauna sa mga ito ay si Pura Villanueva, ang unang Queen of the Orient, kasi pumipili rin ng Amerikanang reyna ang Queen of the Occident. Noong 1926, ang Miss Philippines ay isinagawa sa unang pagkakataon. Mula noon hanggang ngayon, nagbangka na ang gilig at suporta ng mga Pilipino sa kagandahan ng kababaihan. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was showtime.